Magandang araw po, Happy Lord's Day po sa inyong lahat, Minsan pa, ang salita ng Diyos ay ating matutunghayan, mababasa sa Biblia. Una, ginagamit nating Biblia ay magandang balita Biblia. Ito po, katibayan, meron tayong hawak na Biblia. Yan, pinamimigay lang po yan. Hindi po natin binibili. Iba yung binibili. Kaya nakakapamigay din po tayo dahil nabibigyan po tayo ng pagkakataon ng mga Biblia. Siyempre, mabigay mo para magamit naman ng iba. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng Biblia at patungkol sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. So, ang ibig sabihin, kung may namatay, merong nabuhay na maguli. At walang iba pong nabuhay kundi si Jesus. Wala pong namatay na tao na nabuhay hanggang ngayon. Ang tanging nabuhay lang po sa mga patay, ang bunga ng mga nabuhay sa patay, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi po siya nabuhay na maguli, walang kwenta ang ating salvation. Walang kwenta. Kaya yan po ang ating titignan sa Biblia para hindi po tayo maguluhan, Sige. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang siyang gumabay sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan po ang mga puso at kaisipan ng bawat isa upang paginabangan namin ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dito po sa libro ng San Lucas, chapter 24, sis. Bahala na kayo magbasa, pasalit-salit kayo para matuto tayo. Chapter 24. Oo, ng San Lucas. Tingnan natin yung ebidensya, yung resurrection, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa pahayag ng mga anghel sa kanilang panahon. Kasi may mga reliyon po, unang-una hindi raw po siya naipako sa krus. Ibig sabihin kung hindi siya naipako, kung hindi siya napako, walang nangyaring resurrection. Pero naniniwala sila, umakyat sa langit si Jesus. Ibang klase, di po ba? Sa bagay, hindi po sila gumagamit ng Bible kasi. Kaya ganun, Dito po sa libro ng San Lucas, sa chapter 24, verse 1 hanggang 12. Yan. Tingnan natin yung ebidensya sa resurrection of our Lord Jesus Christ. Sige sis, basahin mo. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbabalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naibulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangko ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano nangyari bilang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatitira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulok sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at isa pa nilang kasamaan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay hibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino ay pinambalot kay Jesus, kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ayan, maliwanag po,
Yung mismong mga hangel, dalawa yon. Hangel po yun, yung nakaputi na sinasabing na lalaki nakadamit puti dyan. Hangel po yun. So sila mismo nagdeklara na wala sa patay ang Yesus, siya ay nabuhay na po, nabuhay na siyang maguli. So, ang sabi ni yung mga babae, sila Magdalena, kasi meron nakalagay dito kasi, kung mapapasin natin, na ito sa versik, at naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Kasi merong isang tagpo rito, nang hinahanap si Jesus, nakita siya ng babae. At sinabi niya, pagpunta ka sa aking mga kapatid, ibalita mo na nabuhay ako. Yun po yung nakapaloob doon. Ano kayon? Kaya binalita nila ngayon, pero itong mga apostol, siyempre, hindi po ganun ka-accurate ang balita siguro nila o hindi nila masyadong makuha ang mensahe. Kaya, itong Pedro nanindigan. Siya ngayon yung tumayo at nagpunta at talagang wala po siya nakitang bangkay. Ibig sabihin po, meron po tayong katiyakan ng kaligtasan. Kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, mananatili po tayo sa buhay nating makasalanan. Kaya hindi maaaring hindi siya mabubuhay na maguli. Ano po? Ang ating Panginoong Yesus. Pero merong akong nabasa nung minsan, ang sabi ng isang, huwag na natin banggitin ang sabi niya, kung pag-aaralan lang daw ang Biblia, maaaring Miyerkules Santo namatay ang Yesus. Paano mangyari nang sabi rito, ikatlong araw mabubuhay siyang maguli. Yung umaga ng linggo, yung nagsasalubong yung liwanag at gabi, madaling araw, doon nangyari yung pagbangon. Sabi niya, paano mangyayari yun? Kanya lang wala silang binigay na detalye kung pag-aaralan, sabi niya. Pero siguro hindi pa niya napag-aralan. Kung Miyerkules, edi paano yun? Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, edi sobra-sobra na. Yan nakalagay lang dito sa nabasa natin is 3 days. Kaya Biyernes, Sabado, then umaga ng linggo, bumangon po. Ngayon, dito pa sa Gawa, punta ka sister sa Gawa, chapter 1. Alam nyo, maraming pinagpakitaan ng Panginoong Yesus sa kanyang muling pagkabuhay. Proven na totoo na buhay siyang maguli sa mga patay. Sa Gawa 1, basahin mo yung 1, 2, 3. 4. Then, after nang mabasa mo yung hanggang 4, pumunta ka dito sa Gawa. Yung after ng 1, Gawa na yon. Oo. Pag nakita mo yung Gawa, chapter 1, verse 1, 1, 2, 3, 4, ang basahin mo muna. Magkatabi lang sila nung sulat ng 1. After ng John o 1, Gawa na. Nakita mo na yung 1? Magkasunod yun. Nakita mo na. Gawa. Chapter 1. Verse 1, 2, 3, 4. Yan naman ang basahin mo ngayon. Hanggang 4 lang Para matuto tayo sa Biblia. Pagkapa. Ay sinasalaysay ko ang lahat ng ginagawa at itinuro ni Jesus. Buhat ng pagsisimula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng pangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilid sa kanyang mga apostol na kanyang inilang sa loob ng 40
araw pagkatapos ng kanyang pagkakamatay, magpakita siya ng kanila at ang mga pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya'y buhay. Nagturo siya sa kanilang tungkol sa ari ng Diyos. Samantalang siya ay samaan ng mga pinagbilin sila ni Jesus. Huwag muna kayo aalis si Jerusalem sa alit ninyo kung ang pinangako ng amang sinabi ko na sa inyo. Yan ano po. So, kailangan merong ebidensya. Kasi wala sila nakitang bangkay eh. Talagang hindi naman po talaga yung tao pag namatay, kakainin ka ng uhod. Pero si Jesus, hindi po nakaranas ng ganon. Yung kamatayan ng tao, naililibing mo, then uuurin. Hindi siya nakaranas. Wala po siyang karanasan na ganon, ano. O, basahin mo sa verse 10, Gawa 10, 11, oh, doon pa rin. 11, Eh dito pa rin sa gawa 1, simulan mo sa 9, 10 hanggang 11. 9, 10, 11. Oo. Pagkasabi nito si Jesus ay nakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya. At tatakpan siya ng ulap habang sila'y nakapitig sa langit at siya'y iniaakyat. May dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik gaya ng nakita ninyo pag-akyat niya. Ayan. Kasama na naman yung anghel, yung mga lalaki nakaputi. Siyempre, kailangan merong mag-guide sa kanila eh. Kasi kung sila lang, baka magkamali sila. Ano? Kaya merong guide. Ay, yung guide yun, yung mga anghel, yung dalawa. Lagi nababanggit kung inyong mapapansin, ano? Ngayon, chapter 15 ng unang Korinto naman. Unang Korinto. Tignan natin kung kanino pa siya nagpakita. Di ba sa mga apostol? Kasi nagpakita siya eh. Kailangan makita talaga na mapatunayan na nabuhay talagang maguli ang Mesiyas mula sa mga patay. Chapter ano? Chapter 15. Unang Korinto, chapter 15. Simula 1 hanggang 11. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangarap ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong mga pagsampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y ipakita kay Pedro, at saka sa 12 pagkatapos napakita siya ay mahigit na 500 kapatid ang nagkakapipon, marami sa kanila buhay na hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawagin isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ng kaloob niyang ito at ito sa akin. Kunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sinuman sa kanila. Subalit hindi ito
dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangaral namin at ito ang pinaniwalaan mo. Amen. Ang sabi ni Pablo, igit ako nagpagal sa kanila. Kaya kung titignan ninyo ang Biblia, puro sulat ni Pablo. Yung ibang apostol, hanapan nyo dito sa Biblia, wala silang sinulat. Talagang si Pablo lang po ang, ito pinatunayan ni Pablo, ang kanyang ministeryo. Opo. Ngayon, kung mapapasin ninyo ang salita ni Pablo, sa kauli-ulihan, nagpakita sa akin. O, di po ba? Una siya nagpakita sa mga apostol, sa mga ibang alagad, at meron pang binanggit na 500 dyan. Sa kauli-ulihan, nagpakita sa akin. Kasi, kailan nangyari yun? Yung tagpo ni Pablo, binabanggit niya na kauli-ulihan, nagpakita sa akin. Dito naman sa gawa. Balik tayo sa gawa, sister. Chapter 26. Tingnan natin yung tagpo, yung enkwentro. Sabihin na lang enkwentro, pagtatagpo ni Jesus. Sa chapter 26 ng gawa, simulan mo sa 12 hanggang 18. Ang basa. 26. Chapter 26. 12 hanggang 18. Yan. Yan yung pagkikita ni Jesus at Pablo. Dali naman. Sige. Yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Paglaya ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pahit ng katangian kaang tapat habang kami naglalakbay. Nakita ko Ari Agripa, ang isang nakakasilaw ng liwanag. Ilaw sa langit ay paliwanag. Patay sa araw. Itong makakasilaw ng liwanag. Paligid namin. At nakakasama kami. Lahat ay natumba ang lupa sa narinig ng isang kainin. Ang nagsabi sa akin ng wikang Ebrero, si Raulo, bakit mo ako pinagsusi, sinasaktan mo ang iyong sarili. Ang ginagawa mong yan para mong sinisipa ang patulis ng aking bagay. At tinatanong mo, Upoy, Panginoon, na sa kanyang sa isang Jesus, ito'y inuusig, tumatayo ka ng ipapakita ko sa iyo upang itataglay ang bilang ating paglingkod ng pakto tungkol sa mga nakikita mo ngayon at sa ipapakita ko sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayang mong Udyo at gayon din sa mga entil kung saan kita'y isusuko. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanag kan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan. Sila yung Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan sa pagmamahalan nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at ibibigay sa lugar kasama ang mga taong ginagawang banal ng Diyos. Amen. Kita niyo po, yan po yung sinabi ni Pablo. Sa kahuli-hulihan, nagpakita sa akin. Dito po yung journey to Damasco. Dito po kinatagpo ni Jesus si Apostol Pablo. Kung inyo pong mapapansin, ang sabi sa 16, tumindig ka, napakita ko sa iyo upang yan, napakita ko sa iyo. So, nagpakita siya kay Pablo sa kahuli-hulihan. Kasi, ipangangaral ni Pablo si Jesus, paano kung hindi niya nakita, ano ipatutuon niya? Di wala.
Di wala. Lalabas sinungaling ang Pablo. Kailangan meron din siyang makikitang ebidensya. Yan. Kaya nagpakita sa kanya si Jesus. Itong tagpong ito, si Jesus po nasa langit eh. Nakaakyat na. After 40 days, sumakyat siya sa langit at naupo sa kanan ng Diyos. Yan. Nang italaga niya si Pablo, ito po yung journey to Damascus. Ngayon, meron pang isang pangyayari na tungkol naman kay Tomas na maduda. Alam niyo, apostol ito, pero duda-duda ito eh. Pero inayos ni Jesus ang kanyang pagiging maduda. O, 1 chapter 20. Tignan po natin yung tagpo rito. Chapter 20 ng 1. Simulan sa 24 hanggang 31. Yan. Yung patungkol naman kay Apostol Thomas. Sige, pakibasa mo si Brother Wilson. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, makita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, kumain mo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ang layunin ng aklat na ito. Marami pang mga imalang ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit kayo, pananampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at sa pagsasampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Oh, tapos na. Amen. Nawi. 31 31 lang. 31 lang. Lumpas ka na yata ng isang buwit. Excited ka, Brother Wilson. So, nakita natin, maging itong si Tomas man. Hindi siya naniwala sa kapwa niya, apostol. Anong sabi nila? Nakita namin, hindi ako naniniwala dyan. Unless, makita ko yung butas ng kanyang daliri at saka yung tagiliran. So, after 8 days, pagkatapos ng 1 linggo, nagpakita muli si Jesus. Tomas, halika na! Kinumpronta niya kagad. Huwag ka nang magduda, kundi maniwala ka. Ang sabi ni Jesus sa uli, sa 29, mapalad ang hindi nakakita sa akin, pero naniniwala sila. Amen. God is good all the time. Meron pa tayong babasahin. Ano bang binasa kanina sa unang Korinto pa rin. Balik tayo sa unang Korinto. Pangulito. Doon sa chapter 15, simulan mo naman sa 12. Ito yung paliwanag ni Pablo na kapag ang nangyari ng kasaysayan ng Jesus, hindi nangyari, lalabas na tayong mga mananampalataya ay walang kwenta. Lalabas na kami mga sinungaling, sabi ni Pablo. Proven, kaya nga nagpakita si Jesus sa kanya para may pangaral niya. Kasi may mga taong talagang hindi naniniwala dyan sa panahon ni Pablo. Lalo na yung Korinto. Alam niyo po yung bansang Korinto. Bansang magulo po yan.
Basang magulo yan at dumating si Pablo dyan. Ano Korinto, Chapter 15:12. Simulan mo sa 12. Mababa ito eh. Paano ba ito? Itulan lang tayo sa 19. Sige, hanggang 19 lang, sister. chapter 15, Oo, 12 hanggang 19. Ngayon kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi mabuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, nalitaw na hindi muling binuhay ni Kristo at si Kristo'y hindi muling binuhay. Walang kabuluhan ang aming pangaral at walang tuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami sa mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin ang muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, ngayon kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Tuloy mo sa 20 hanggang 22. Ngunit sa katunayan si Kristo muling na binuhay at ito'y katibayan na muling na bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen. Lahat ng may kaugnayan kay Adan mamamatay. Kasi po, nagkasala po yun. Dahil patay tayo at nagkaroon tayong kaugnayan kay Jesus at nabuhay muli si Jesus, ligtas tayo. Ganyan lang po ang Biblia kadali. Hindi po pahirapan ang Biblia. Accurate naman ang pagkatagalog niyan eh. Kanya natsagahin nyo lang po. Talagang ganyan. So kung walang pagkabuhay na maguli kay Jesus, wala rin pagkabuhay ng mga patay. Mananatili ang mga patay sa libingan. Walang salvation. Kaya siya nabuhay sa mga patay kasi nga po, to fulfill his mission. Nakumpleto niya po ang kanyang mission na binigay ng Diyos. Na anong mission? Iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Ipinakita mo sa kasulatan ang katibayan na muling pagkabuhay ng iyong anak at ang katibayan ang kaligtasan namin mga tao nagkasala na nagsisisampalataya sa iyong anak. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Brother William, yung kanyang pamilya. Nakita niyo po, sila po nagbabasa ng Biblia. Sana sa susunod, si Bunso, magkita natin magbasa. Ano sa susunod? Nabasa ka na daw. Kailangan magbasa na rin siya kahit paano para matuto na rin siya. Ganyan po sa simula. Medyo may kabagalan. In the long run, kahit hindi mo nababasahin, baka nasa utak mo na lang yan. Ganun po ang Biblia, no? Sige po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Hanggang dito na lamang ang ating munting video. God bless us all po. Bye-bye.